Arestado ang isang lalaking nag-aalok ng pera kapalit ng malalaswang larawan ng biktima niyang menor de edad. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa isang guro matapos daw niyang itanan at ilang beses na pagsamantalahan ng batang estudyante. Arestado isang part-time teacher sa Quezon City dahil sa umano'y panggagahasa sa menor de edad niyang estudyante. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City dahil umano sa pangmomolestya sa menor de edad niyang pamangkin. Inireklamo naman ng pangahalay ng dalawa niyang inaanak na pawang mga menor de edad ang isang pastor na taga Giginto, Bulacan. Kita nyo naman na hindi na bago sa inyo na nitong mga nagdaang mga araw, buwan o taon ay hindi na natin maikakaila na padami na ng padami ang mga balitang gaya nito. Di na naawat ang nanay ng biktima nang nakaharap ang gurong ng abuso umano sa kanyang 11 anyos na anak. Ang senaryo ay pare-pareho. May isang menor de edad ang ginawan ng hindi maganda. Sinamantala ang kanilang kamusmusan upang gawing parausan. And it's about time na akong may kaunting reach dito sa social media ay magtaas ng awareness sa lihim na ginagawang ito ng mga tao. Kaya wag na nating patagalin pa, halina't pag-usapan natin yan. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Una nating pag-usapan ang salitang dumidescribe sa gawaing ito ng mga tao, yung pagiging attracted sa isang wala pa sa tamang gulang. Alam ko na matalino na kayo pero ito ay ang kung tawagin ay pagiging PDF file. Sa madaling Google search ay malalaman mong itong bagay na ito ay ikinakategorya ng mga dalubhasa bilang isang sakit. Sakit sa pag-iisip kung saan labis hindi mapigilan ng isang tao na ma-attract sa isang tao na wala pa sa tamang gulang. Pero teka lang buddy, bago magdiwang ang ilan sa inyo ay hindi porket isa itong sakit ay kukonsintihin nyo na ang inyong mga sarili. Na may sakit pala ako sa utak kaya okay lang yon. May sakit ako hindi ko naman ginusto. Hindi, napakamali. Kalapastanganan sa ating moral ang ganoong pag-iisip dahil in any way, shape or even form I will even delete my channel kung mayroong tao ang mananalo ng debate sa akin kung saan sinasabi nilang okay lang ang ganitong gawain. Think of it, isipin mo, give me, bigyan mo ako ng bansa sa buong mundo kung saan wala silang batas na pumuprotekta sa mga bata, mapalalaki man yan o babae. Even North Korea buddy, kilalang bansa na talamak ang human rights violation ay iniintindi, nagbibigay malasakit pa rin sila sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Meron silang batas na siyang pinoprotektahan, yung mga menor. Pero anyway, mabalik tayo sa ating lupang sinilangan o Pilipinas kong mahal. Malamang, pamilyar na yung ilan sa inyo sa kasabihan mula kay Jose Rizal na ang mga bata ay ang pag-asa ng bayan. Well, this 2023, it turns out na bago pa man sila maging pag-asa ng bayan ay tila tinanggalan na sila ng pag-asa. Hindi na nakapagpigil ang babaeng ito na makaharap sa police station ng nangmolestya umano sa kanyang minor de edad na anak. May iilan kasing mga Pinoy content creator pa man din ang kinukonsinti ang ganitong gawain. Hindi lang mga content creator, kundi pati yung ibang mga magulang ay okay lang sa kanila. Wag na wag niyong aawayin ang mga taong babanggitin ko dahil ginagamit ko lang sila bilang example for you all to see the bigger picture ng problemang ito dito sa Pilipinas na nitong mga nagdaang mga taon sa pagdami ng mga social media users ay unti-unti nating nakikita ang lamat na unti-unti nang lumalaki dahil na rin sa tila pagtanggap natin ng mga ganitong gawain. Unahin natin si Pareng Wamos, hindi na bago sa siguro ilan sa inyo na minsan na siyang natulfo dahil sa patong-patong na reklamo.
Ito ay dahil sa allegedly ginagapang niya ang not one, not two, but 3 mga minor para mag-take advantage. Ang siste ay kunwari aayain ng collab tapos barabeng barabum. Ang inaakalang simpleng TikTok dance collab video lamang ay pang Viva Max pala yung gusto niyang gawin. Mga menor de edad pa man din yung nagpapatulfo sa kanya. So nakahiga na po ako. Tapos tumabi po siya sa tabi ko. Tapos po pumatong po siya sa akin. Nagulat po ako. Tapos po tinataboy ko siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya po, isa muna tayo. Sabi niya, bago daw po ako magpaingat. Umisa muna daw po kami. Tapos hinahalikan niya po ako. Niyayakap po niya ako. Tsaka po hinalikan po niya ako habang natutulog. Nagising na lang po ako kasi hinahalikan po niya ako. Pati yung kanyang ebab ngayon na si Antoinette Buddy ay sinota niya noong menor de edad pa lamang. Nagreklamo pa nga yung nanay. Sinabi ko po naman po sa kanya na menor de edad pa po yung anak ko. Alam niya po yun, sir. Wala po siyang nire-react. Okay. Alam niyo po kung saan sila nakatira? Hindi ko nga po alam, sir. Tawagan niyo ngayon Antipolo PD, Odette, para i-flash natin to at pagbigay alam natin sa ating mga kapulisan. Well, okay naman sila ngayon and I don't have something bad to say sa kanilang current relationship. Sunod ay heto talaga kapatid, kumulo ang dugo ko nang marinig ko ang sinabi nitong influencer na ito. About another viral issue, tungkol kay Coco Martin na di umano'y groomer daw sa kanyang karelasyon na si Julia Montes. Totoo nga ba ang groomer at si Coco Martin? Does age really don't matter? You see, tungkol ito sa naging relasyon ni Julia Montes at ni Coco Martin kung saan sa edad na 13, halos 30 na noon, itong si Coco nang dumiskarte. 13, 14. If we will be basing it on Coco and Julia, does it apply to them? No, because there's no manipulation involved. If there is, malaking posibilidad na hiwalay na sila ngayong dalawa. Walang manipulator na nagtatagal ng ganon. Alam nyo kung anong tumatagal ng ganon? Love. Did you hear that? Narinig nyo ba yon? Na parabang para sa taong ito ay wala siyang nakikitang mali sa naging relasyon ng dalawa dahil sila di umano ay nagtagal ng ganoon at nagmamahalan na parabang kinukundina nitong si RTD yung magsyota ka ng menor basta ba mahal mo ito. Ipinablik niya ang makapanindig balahibong statement na ito sa kanyang 3.9 million followers sa Facebook at 239,000 subscribers naman dito sa YouTube. And you see, the like to dislike ratio sa YouTube ay sesitol. Maraming nakapanood ang hindi nagustuhan ang kanyang sinabi at nang dahil nga sa ganitong content na mapapanood natin sa online ay tingnan nyo, mayroon na namang 2, 5, 10, 100 o 1,000 mga lalaki na naman ang naimpluwensyahan ng kanyang pag-iisip na age doesn't matter kahit na menor de edad ka pa lang as long as you love that person. Tingnan nyo, mayroon na namang 2 lalaki ang ganito na rin mag-isip, hahanting ng menor tapos didiskartehan. Mamahalin ko no dahil okay lang naman iyon base sa kanilang napanood dito kay Real Talk Darbs, and I quote, "That's the power of love." Good points, Darbs. For me, age doesn't matter as long as they love, respect, and understand each other. And buddy, by tolerating this kind of behavior ay hindi na ako magtataka kung bakit ultimo mga lalaking teacher ay ganito na rin ang gawain. Pero dumating kasi sa point na kinuha yung number naming 3. Bakit kami pumayag? Siyempre, parang, shit, wala to, professor natin to, ganon. And 17 lang ako that time, kahit second year college na ako, kasi nga hindi ako naabutan ng K-12. So, bata pa. You see, the chance of relationship like Julia and Coco is 1 in a million, 99.99% na yung mga matatanda
na nagsosyota ng menor ay ganito ang kinahihinatnan. Arestado po ang isang lalaki na nang-abuso umano sa kanyang menor de edad na anak. Ang krimen ay paulit-ulit umano ang ginawa ng suspect sa biktima. Tingnan mo, buddy, tulad ni Wamos na dumaan muna sa isa. 2 reklamo mula sa mga menor de edad pa man din bago niya nakilala itong si Antoinette. Who knows kung meron pang iba na hindi na lang nagreklamo at piniling manahimik na lang. You see, sa pagmamatsyag ko sa social media at mga balita ngayon ay hindi na ako nagtaka kung bakit biglang lobo ang mga ganitong gawain at balita sa online dahil sa social media ay nakikita ng mga tao na okay lang yon. Sikat pa rin itong si Wamos at pati rin itong si RTD na base sa aking mga sinabi ay tila pabor na pabor sila na okay lang ang sumota ng menor. Basta ba maayos, may latest iPhone at nagmamahalan daw kuno. Walang manipulator na nagtatagal ng ganon. Alam nyo kung anong tumatagal ng ganon? Love. Again, wala akong hangad na masama sa mga content creator ko na ito. But boy, wag naman sana natin itong i-normalize. Kaya tayo nasasamantala ng mga mayayamang tao dahil tila okay sa atin yung ganitong gawain basta maayos ang kalagayan ng mga bata. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa videong ito, kaya muli ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye. Alam nyo kung anong tumatagal ng ganon? Love. FBI, open up!